ka ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiw dahil aarangkada na. Babaeng nakipagkalas sa kasintahan, may regalo raw mula sa demonyo. Kasi kilala ko na yung ulo pa nila. Kilala ko. Kasi sobrang sakit talaga. Mga opisyal ng isang barangay sa Tondo nangunguna sa pasugalan. Pinaglagyan nila ng bukis na yan, isa ding opisyal ng barangay, si Kagawad Dino Castillo. Siguro mayroon ng mga more than 7 years. Mga uniformadong buhaya sa QC, de motosiklo raw ang tinitira. Saan po kami nahuli dyan? Kaya yun, minsan ho, pagka natapat na hindi ho kami nahuli, hindi ho muna kayo babiyaya. Ito ang takbuhan ng mga mamayang nasa katwiran. Tutok, Tulfo. Di raw matanggap ni Mario ang paghiwalay nila ni Christine. Kaya upang balikan, anak ng kasintahan ang ipinangsangkalan. Pero nang muli silang nagkita, anak ni Christine, di dala ng lalaki. Sa bahay ni Mario, may naiwang package. Ang nagbalot, tila demonyo. Ang ngiti ng anak, isang regalong nakakapagpagaan ng pasanin ng magulang. Ang mga supling ni Christine, ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Walang kapantay na pagmamahal ang ibinubuhos niya sa kanyang mga anak, lalo na sa bunso na 7 taong gulang na si Gabriel. Lambing sa siya. Malambing siya. Siya. Hindi siya mapakain nang wala ko sa tabi niya. Meron siya na anak ko rin. Dili. Mama's boy talaga. Naninguhagin siya nga. Nagpupursige talaga siya na tumaas yung grado niya. Kasi sinabihan ko siya na kapag mataas ang grado mo, may premyo ka sa akin. Isang araw, isang matinding bagyo ang dumating kay Christine. Ang bunsong anak natangay ng masamang hangin. Nakulong ang asawa ni Christine dahil sa pagkalulong sa droga. Sa 1 taon niyang pangungulila, muli siyang umibig kay Mario Adesca, 42 taong gulang, tubong Mandaue. Paano na ako si Nagtrabaho ako sa bar. Bale, naging customer ko lang yan si Mario. Kanya. Ngayon, pinayagan ko siyang bumisita dito sa bahay at sa mga bata. Palagi na siyang pumupunta dito sa bahay. Tapos naging close na sila ni Gabriel. Naging matamis ang kanilang 2 buwang pagsasama. Pilmero. Nung una, mabait siya. Mahal niya yung mga bata. Pati ako. Ngunit ang karinyo ni Mario tila nagiging brutal. Natatakot ako sa kanya. Kasi kapag nag-aaway kami, ang sinasabi niya sa akin, papatayin ko kayo. Kayong 3 ng mga anak mo. Pero ang masakit, pinagpintakan niya ako na may ibang lalaki. Kahit wala akong ginagawang masama. Alang-alang sa mga anak, tinuldukan ni Christine ang kanilang relasyon. Pero mas lalo lamang sumitwab ang galit ni Mario. Unang araw ng Oktubre, bandang alas 4 ng hapon, umuwi si Christine sa kanilang tahanan. Pero wala sa bahay ang anak na si Gabriel. Dito nagtaka ang ina. Isang kapitbahay naman ang nakakita ng pangyayari. Ang munting anghel, bit-bit ng isang demonyo. Ni Mario. Nakita na ko si Mario. Pagdating ko dito, nakasalubong ko si Mario. May bata siyang kasama. Hindi na ako nagtanong kung saan sila pupunta. Tapos, Hindi na din ako nagduda. Kasi ang alam ko, alam na nanay niya. Kinutuban si Christine.
Kaya naman dali-dali siyang humingi ng tulong sa pulisya. Inilapit ni Christine ang daing sa Mandawi City Police Station 5 ng Barangay Opao. Nag-report sa yung anak niya daw, dinala ng kalibin partner niya. Kinidnap daw yung anak niya. So nagawa kami ng paraan para makuha namin yung suspect. Pinuntahan namin yung bahay sa banda ko. Pagdating namin doon, wala. Kaya sabi ko sa kanya, sitawagan mo, i-text mo kung saan siya ngayon para magkita kayo. Kasi ang nangyari, tinawagan niya, parang nag-aaway sila sa cellphone. Ang suspect nag-iwan parang banta. Puntak na ko siya, tawagan ako siya. Tinawagan ko siya. Kasi alam na siya nga pala. Ang sabi niya, kung magpapakita ako sa kanya, kailangan ako lang mag-isa. Ako raw, hindi ko mag-isa. Tapos sinabi pa niya sa akin, yung bata pinatay ko na. Nagtengang kawali naman si Christine. Umaasang isa lang itong pananakot. Dinedma ko na lang kasi umaasa ako na hindi niya yun magagawa. Sa text message na ito, sinasabing patay na si Gabriel at hindi na niya ito makikita. Pagdating ng linggo, ganun pa rin ang tema ng kanyang harana, tila kidnapper na nakikipagnegosasyon. Ang ransom na hiling ni Mario, kapalit ng bata, ang muling makita si Christine. Pagdating ng Monday, sinabi niya sa akin, kung sabihin kong buhay pa si Gabriel, makikipagkita ka pa ba sa akin? Sinabihan ko siya, oo, makikipagkita ako sa'yo. Sa text message na ito, sinasabing sa isang hotel sila magkikita at doon niya dadalhin ang bata para makapagtrabaho na siya. Nagbanta pa si Mario na mas lalong hindi makikita ang anak kung hindi ito pupunta. Ikatlo ng Oktubre, pumayag ang suspect makipagkita sa isang hotel sa Mandawi City. Gusto ng niya, yung living partner niya, magkita sila. Sabi ko, sige doon kayo magkita sa sa So naset na yung lugar na saan sila magkita. Pero hindi para makipag-ayos sa dating kasintahan, kundi kunin ang anak. Ora mismo, tinugis ang nagbabantang si Mario. Presinto ang naging meeting place ng dalawa. Nasa presinto na si Mario pero ang lokasyon ng anak ni Christine nananatili pa rin isang sekretong malupit. Sabi ko sa kanya, saan ba talaga hanggang nagabihan kami naghanap? Wala talaga, sabi niya, andun na daw sa Dudumaguete. Palis na sana ang Women and Children Protection Desk o WCPD para sa search and rescue kay Gabriel pero isang balita ang umabot sa kanilang ahensya. May report silang nakuha. Isang package raw ang natagpuan sa likod ng bahay ni Mario. May namonitor akong tawag sa radio na may patay daw sa banda ko. Parang nangamoy, may patay daw. Kaninong bahay yan? Sabi niya, Mario Abisya daw. Nakapangingilabot ang hitsura ng nakabalot. Tutukan, lalaking gustong balikan ng kasintahan, sinapian ng demonyo. Sa takot ko, umalis na po dahil papunta ko sa Santo Niño, Katedral. Diyan ako nagpalipat. Nagpunta ka pa sa Santo Niño? Katedral. Galing ko sa bahay. Bakit ka nagpunta doon? Wala na siya eh. Patay ng bata. Doon ako naghihingi ng ng tawad. Sana doon ka sa demonyo humingi. Kasi hindi ako